Nasa bahay na nga lang siya, sugarol at laklakera pa, kaya wala talagang patutunguhan ang buhay namin dito sa probinsya. Ang kapatid ko naman ay sobrang kapal ng pagmumukha, palibhasa, hindi niya naranasang magtrabaho para makakuha ng pera. At ang letter sender natin today ang nagbigay ng kanyang pangalan. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Tinkerbell na 21 years old ngayon. Kasama ni Tinkerbell sa iisang bahay ang kanyang boyfriend na tawagin na lang nating Peter Pan. Tumira sila sa iisang bahay dahil iisa lang din naman ang kanilang trabaho dahil ipinasok siya ni Peter Pan bilang isang IT. 10,000 monthly ang sahod ni Tinkerbell dahil libre naman ang lahat, kagaya na lang ng bahay, grocery, internet, pati na rin ng tubig at kuryente. At bukod sa 10,000 kada buwan ay nakakakuha din si Tinkerbell ng bonus pagkatapos ng kanilang project. Kaya masasabi ni Tinkerbell na maayos ang kalagayan nilang dalawa ni Peter Pan, kaya ang hinaing niya ngayon ay tungkol sa kanyang pamilya. Ang sahod ni Tinkerbell ay nakukuha niya every first day of the month at may binabayaran din siya dahil nag-aaral din po si Tinkerbell sa isang private school. 7,000 kada semester ang binabayaran ni Tinkerbell at meron siyang 3 SEM sa loob ng isang taon. Kaya halos 2,000 piso din ang binabayaran ni Tinkerbell kada buwan, kaya dahil doon ay 1,000 piso lang ang napapadala niya para sa kanyang kapatid na grade 11 student. Nag-aabot din siya sa kanyang mama lalo na kapag sobra ang kanyang pera o kung may emergency sila na kailangang bayaran. At sa mga ginagawa daw ba ni Tinkerbell ay masama pa rin daw ba siyang anak dahil never naman siyang nakalimot sa kanyang pamilya. Hanggat meron kasi ay nagbibigay pa rin naman si Tinkerbell, pero nakakapagod din pala dahil nagkasagutan sila ng kanyang kapatid dahil binigyan niya ng 1,000. Kakabigay pa lang ni Tinkerbell ay nanghihingi na naman ang kanyang kapatid, pero wala na siyang maibigay dahil umuwi rin siya ng probinsya. Parang hindi kasi maintindihan ng kanyang kapatid na wala talaga siyang pera, basta nanghingi siya gusto niya agad na mabigyan. Kaya nagkasagutan sila at sinabi niya sa kanyang kapatid na sana naisip mo na nag-aaral din naman ako. At sinagot naman siya ng kanyang kapatid at sinabi na sino bang pumili na magtrabaho ka sa Maynila kahit ayaw ni Papa, choice mo naman talaga yan. Kaya nagdilim ang paningin ni Tinkerbell pagkatapos niya yung mabasa dahil choice naman talaga niya na umalis para makatulong sa kanyang pamilya. Pero may nagpayo kasi kay Tinkerbell na mag-aral muna habang nagtatrabaho kung kaya niya naman daw dahil sayang ang panahon. Sobrang hirap kasi ng buhay nila sa probinsya dahil ang tatay ni Tinkerbell ay isang construction worker at ang mama niya ay nasa bahay lang. Pero sobrang sugarol at laklakera ng kanyang nanay, kaya wala talagang patutunguhan ang buhay nila sa probinsya. Kaya nagsisikap ngayon si Tinkerbell para makapag-aral at makapagtrabaho dito sa Maynila hanggang siya ay makagraduate na. Dahil ang goal niya naman talaga ay makatulong sa kanyang pamilya, pero sobrang kapal daw ng pagmumukha ng kapatid niya. Palibhasa ay hindi niya naranasan na magtrabaho at hindi niya alam kung ano ang hirap bago ka makakuha ng pera. Habang si Tinkerbell ay nagsimulang magtrabaho nung siya ay 13 years old pa lang at lahat ng sahod niya ay ibinibigay niya sa kanyang mama. Gusto niya kasing makatulong at makabawas na rin sa mga gastusin, kaya never siyang nanghingi ng kahit ano sa mga magulang niya dahil naiintindihan niya ang sitwasyon. Kaya sobrang na-disappoint si Tinkerbell sa kanyang kapatid dahil sa halip na magpasalamat siya dahil may tumutulong sa kanya ay nasumbatan pa siya. Samantalang si Tinkerbell ay hindi niya naranasan na may tumutulong sa kanya dahil dumidiskarte din siya sa eskwela sa pamamagitan ng paggawa ng mga projects ng kaklase niya. At ang magiging kapalit noon ay sasagutin ng mga kaklase niya ang gastusin niya sa loob ng eskwela. At samantalang itong kapatid ni Tinkerbell ay hindi na nga siya natutulungan, nagagawan pa siyang pagsalitaan. At nitong nakaraang buwan lang ay umuwi si Tinkerbell sa kanilang probinsya para dali ng laptop na para sa kanyang kapatid. Pero imbis na pasalamatan siya ng kanyang kapatid, nagawa pa nitong magreklamo, sana daw cellphone na lang ang ibinigay sa kanya para nadadala niya kahit saan. Samantalang ang iniisip lang naman ni Tinkerbell ay sobrang halaga ng laptop, lalo na pagdating sa isang estudyante. Gusto na sanang jombagin ni Tinkerbell ang kanyang kapatid para ma-realize niya na hindi siya nagkulang, kaya dapat siyang magpasalamat sa mga naibibigay sa kanya. At isa pang kinagigigil ni Tinkerbell ay ang nanay niya dahil imbis na tumulong siya para mapagaan ang kanilang buhay ay mas pinipili niya pa na magsugal at uminom. Wala na nga daw na aiaambag ang nanay nila sa bahay nila, nagagawa pa siyang ipahiya sa harapan ng maraming tao. Isang beses kasi namuntikan ng hindi maka-attend si Tinkerbell ng kanilang defense nung siya ay nasa grade 12. Isang gabi bago ang kanilang defense ay late na nakauwi si Tinkerbell, pero hinatid naman siya ng kanyang mga kaklase para sigurado na safe siya. Pero pagdating nila ay ginombag at pinahiya siya ng kanyang nanay sa harap ng mga kaklase niya at sinabihan na wag na mag-aral. Kinabukasan ay ayaw na siyang papasukin ng nanay niya, mabuti na lang at sinundo siya ng kanyang kaklase dahil siya ang leader ng kanilang defense. Pero ang karanasan na to ni Tinkerbell ay tumatak na sa kanyang isipan at hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago ang nanay niya, umiinom pa rin siya at nagsusugal. Kaya sa ngayon ay parang ayaw na magbigay ni Tinkerbell ng suporta para sa kapatid niya dahil hindi niya naman daw yun obligasyon. Wala naman daw kasing may ibang obligasyon sa kapatid niya kundi ang tatay at nanay nila, kaya kung kayo daw ba ang tatanungin paano niya daw ito ipapaliwanag sa kanyang kapatid? Ano daw ba ang magandang sabihin? Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis. At siguro sobrang basic lang nito, no? Kung hindi nabukal sa kalooban mo yung magbigay ng tulong sa kanila, wala naman sigurong problema doon. Alam nyo kasi minsan, yung salitang sumbat, hindi naman talaga sumbat yon kasi minsan yung mga
binibigyan, parang hindi nila nakikita yung mga ibinibigay sa kanila kaya binabanggit. Kumbaga yung nagbibigay, parang gusto niya na ma-appreciate mo naman yung mga effort at mga pagod para mabigyan ka. Kaso nakakapanlata naman talaga kapag ganito yung tinutulungan mo na imbis na magpasalamat ay nagagawa pang magreklamo. Kaya siguro ang maganda mong sabihin sa kapatid mo na nasasaktan ka sa tuwing nagrereklamo siya. Ngayon susubukan mo muna kamo na huminto sa pagsuporta sa kanya kasi kahit maliit na bagay lang yun, malaking tulong pa rin yun para sa nag-aaral. Ngayon kung dumating yung panahon na ma-realize ng kapatid mo yung halaga ng mga ginagawa mong tulong sa kanya, nasa sayo yan kung tutulungan mo pa rin siya ulit o hindi na. Pero feeling ko kasi galit lang si Tinkerbell ngayon, pero pag lumapit yung kapatid niya, alam ko hindi niya pa rin yan matitiis, tutulungan niya pa rin.